Mula sa paggalaw at pumukaw sa kanyang puso, at ang matinding pananakot at ganda ng kanyang swordsmanship. Tumigil ang oras ng lahat sa lugar, sa isip-isip ni Malakas na ang tanging kakatakutan niya lang ay ang yatan. Kaya niya daw napatayin siya ng isang segundo, isa daw itong bug. Paano daw nangyari na sobrang lakas niya? Sinasabi ni Greed na Rigas, ayos lang daw ba siya? Nagpapasalamat naman si Rigas kay Greed dahil sa pagkakaligtas niya dito. At patuloy niya daw ito pinapahanga, matapang daw siya sa mga ganitong mga panganib. Sa kabila ng hindi siya sikat na ranker, sa isip-isip ni Rigas na tiyak na hindi siya nambobola noon. Maayos daw ang kanyang control kaya hindi niya nakailangan ng mga items. Sa isip-isip ni Greed na nagpakita lang daw siya ng sword dance niya at ang mataas na ranker na katulad niya ay sobrang nagpapasalamat. Isa daw talaga itong pushover, isang gaaman talaga ang ating bida, kala nating nagmamalasakit ito kay Rigas pero sa tutuusin lang hindi nating akalain na sa isip-isip nito, lahat daw gagawin ni Rigas kahit ano sabihin niya sa kanya. Isa daw ito oto-oto, sinabi ni Greed na 3 segundo lang ang duration ng restraint. Dapat na daw silang umalis, mapapakinabangan niya daw ito. Nasa harap na si Malakas at sinasabi nito na ano daw ba siya. Nawala na daw ang aura niya, sa isip-isip ni Greed na naiinis na daw siya. Wala na daw paraan para makaalis, may nagpakawala ng fireball at sinasabi nito na umalis na daw sila. Ang laki ng 2 fireball niya, La Elia 2nd rank mixed magician. Nang laki ang mga mata ni Greed at ang butas ng ilong at sinasabi nito na La Elia. Isang world-class singer, magkasama daw ba sila sa iisang guild? Sumang-ayon naman si Rigas at sinasabi nito na kasama natin siya mula sa LTS. Sinasabi ni Greed na may puso pa sa mga mata nito na isang tigahanga daw siya. Mahal niya daw ang suso niya, ibig niya sabihin ang kanta niya. Sumisigaw sila Elia na tignan daw nila ang kanilang likod. May pagsabog sa likod nila Greed, napapamura na lang si Jishuka at sinasabi nito na bakit daw tulala siya. Pumunta daw sila dito ngayon na galit na sinasabi ni Malakas na sa tingin ba nila makakalayo daw sila sa kanya. Nakikita ni Malakas na tinamaan sila Greed, at sinasabi nito na isang daga ang nagtatago sa pagitan niyo ng mga mods, isa lang pala illusion ang tinamaan ni Malakas. Faker first rank assassin, sinasabi ni Greed na hindi niya daw alam kung sino ito pero ang ganda daw ng timing. Nagsimula na din umatake si Faker, sinasabi ni Malakas na sinusubukan niya daw bang manalo sa simple sunod-sunod na pag-atake. Ano daw itong katangahan na pag-iisip, sinasabi ni Vantner na hindi ka panipaniwala ang shield na yon. Hindi na kailangan ng casting at may perpektong full body defense. Sinasabi ni Pan na hindi, mukha pinipili niya ang kinakalat niya depensa. At para makatipid ng kanyang mana, ngayon lang ito inatake ng arrow ni Jishuka. Ibig sabihin ito ay may blind spot ito, kailangan lang mabigo siya na ihanda ito sa timing. Sinasabi niya kay Rigas na gamitin niya ang penetrating mirror, para kumpirmahin ang tama. Sinasabi ni Rigas na ang kumpirmahin ay malaking salita. Tawagin natin itong pagsasanay. Sinasabi ni Faker na wala daw nagbabago. Lahat ng rankers ay may high class na skill pero na-block lang niya lahat ito. Batid ni Vantner na Faker. Ikaw rin, sinasabi ni Faker na kung katulad ng sinasabi ni Pan at ginagamit niya ang shield para makatipid ng kanyang mana, ang susunod na gagawin ni Malakas ay pagsalakay. Hinahanda na ni Malakas ang spell nito na Noble Master of Hell. Patuloy niya daw na kukunin ang puso ng mga nagpapahiya sa iyong lingkod. Nagpapakawala ito ng pulang aura at sinasabi ni Jishuka na isa itong darkness. Sinasabi ni Malakas na sa pamamagitan ng pagpapakawala ng bridal pinaamo niya daw ito. May lumabas na aso na ang ulo ay 3, ibigay niya daw sa kanya ang mga tagapagtanggol ng hell, upang hiwain sila. Patayin silang lahat, umatake na ang mga aso pang pulutan ang sarap, tumetawa ang nakadilaw na buhok at sinasabi nito na para sa aso na yan, sa kanya daw yan. Sinasabi ni Jishuka na wag niya daw hahayaan ang bantay niya. Naghahanda na ang mga aso para umatake, nagpakawala silang ng 3 spell na magkakaibang elements, nakaramdam ng takot si Tobon dahil sa isang atake lang ay sobrang bilis daw nito. Sumisigaw si Jishuka at sinasabi nito na mga tanga daw sila, forefront attack. Mga guard sa likod, protektahan si Greed, kailangan natin siya iligtas kahit anong mangyari.
Sa isip-isip ni Jishuka sa pagkakita niya sa sword dance na yan, siya ay isang blade dancer at hindi blacksmith. Pero nakilala niya ang arrow, kaya protektahan siya. Ang unang priority, sinasabi ni Vantner na ang pagpatay sa kanya ay trabaho ng mga pangunahing attackers, leader. Kahit hindi niya daw mapipinsala si Malakas, ang isa daw na ito ay sa kanya. Natigilan si Vantner at sinasabi na ito ay isang perfect hit. Pero wala siyang pakialam dito, nag-counter-attack ang aso at sinasabi ni Vantner na isang aso lang. Huwag niya maliitin ang depensa ng isang Guardian Knight. Ang axe daw nito ay kinakalawang, may umatake sa aso at ginamit ang mock spear. Sinasabi ni Pa na Vantner, nag-secure daw siya ng retreat route. Labas na papamura si Vantner at sinasabi nito na tinulungan niya na naman siya. Ang Guardian Power, ang Guardian's Power ay kinansela ang pag-atake ng kalaban. Mabilis na hinahabol si Vantner ng aso, sa isip-isip ni Pa na kahit binuhos na niya ang lahat ng lakas niya, tinalo pa rin ito si Vantner, na may pinakamataas na depensa sa guild. At pinigilang niya ang kanyang mock spear, ito ay at least level 300. Tumulong na din si Tobon at balak niya harangan ang pag-atake ng aso. At sinasabi nito na marami daw pagkakataon pero nagmamadali ang lahat. Kahit ito ay pinakamataas na grade monster, tiyak na ang pag-atake nito ay makapinsala. Maghanda daw sila ng sapat na oras at mag-focus sa depensa. Kaya niya magpakawala ng unlimited skill mula sa likod. Sinasabi ni Jishuka tiis lang Tobon, sinasabi ni Tobon na kahit ang pinakamalakas na shield ay kinakalawang. Anong klase halimaw daw ito, pero kung mabibitawan niya daw ito sigurado matatalo daw sila. Nagtataka si Malakas at sinasabi nito na kapansin-pansin na ang isang travelers na tulad niya ay nablock ang pag-atake ng kanyang mabangis na aso. At baka matalo pa nila ito. Pero kung mag-isa lang ito matatalo nila, pero marami sila. Hindi makapaniwala sila Tobon, Vantner at Jishuka na dumami pa sila, batid ni Jishuka na kamangha-mangha ang mana nito. Wala na kami chance. Eto na daw ang pagkatalo nila. Humihingi ng paumanhin si Jishuka at sinasabi nito sa lahat, na ang pagsalakay na ito ay isang failure, tumatawa at sinasabi ni Malakas na mga tanga daw sila. Alam daw ba nila na ang kaluwalhatian ng Diyos ng Yatan? Ang nagdala dito sa kanya ng lubos na kaligayahan bilang isang high priest, ngayon mamatay na kayo. Napabungtong hiningan si Greed, nagtataka si Malakas kung bakit daw nag-aatrasan ang mga aso, at nakakaramdam ng takot, sinasabi ni Greed na may nakalimutan daw siya. Dahil sa lahat ng kaguluhan na ito, nilabas ni Greed ang Divine Shield, at hindi niya daw alam kung sino ang nagnakaw ng Legendary Shield. Pero dalawa pala ang nagawa niya. Divine Shield, rank, rare. Mabisang laban sa dark magic, demonyo, at mga followers ni Yatan, sinasabi ni Malakas na, ang lalaking ito na naman, sinasabi ni Greed na mukhatanga talaga na bakit kailangan niya daw gamitin ang failure na ito. Nag-aatrasan ang mga aso kay Greed at natatakot sila sa shield na hawak ni Greed, Divine Shield. Rating, Rare, Durability, 360-360, Depensa, 180, Magic Resistance, 150. Isang shield na binasbasa ng Diyos ng Liwanag, Rebecca, mabisang laban sa dark magic, demonyo, at Yatan followers, may bihirang pagkakataon na lubos na lumaban sa mga dark spells. Restrictions ng user, level 190, 500 plus strength, 1,000 plus. Banal na kapangyarihan, isang miyembro ng Rebecca Church. Hindi makapaniwala si Jishuka at tinatanong nito na kung ginawa niya rin ba ang shield na yan? Tulad ng Special Joffa Arrow, hindi din makapaniwala si Pan at tinatanong niya din kung siya din ba ang gumawa ng Special Joffa Arrow. Nakilala ni Vantner ang shield na hawak ni Greed at isa daw itong Descent Shield. Mangha-mangha si Tobon at sa isip-isip nito na mas nalalaman niya daw ito. Dahil gumagamit din siya ng shields, hindi daw yan common shield. Isa ito sa top 3 shields na nakita niya sa ngayon. Sinasabi ni Greed na mukha tanga talaga na ano ngayon, ito ay isang rip-off at isang failure. Ang tunay na natapos ay ninakaw ng mga Abnoy, gulat na gulat si Tobon, hindi makapaniwala na isa pa itong failure. Sinasabi ni Malakas na yan ang Divine Shield, siya ang blacksmith na sinasabi na nakipagdeal sa Panginoon ng Winston, nasa kamay niya ang Divine Shield,
ibig sabihin si Mesta, ang kanyang misyon ay nanakaw ito, ang tanga, sinasabi ni Greed na. Alam niya kung sino ang nagnakaw, tapos ikaw ba ang bastos na nag-utos sa kanya na nakawin ang shield? Galit na galit si Greed at sinasabi nito na bastard ka, ibalik niya daw sa kanya ang kanyang shield. Sinasabi ni Pon na pangunahan niya daw sila, walang paraan na. Maling hinuhusgahan, kahit si Malakas ay tinatawag siyang blacksmith kaya isipin na lang nating na ito ay totoo, sinasabi ni Jishuka. Ngunit nakakasuot siya ng heavy armor na halos parang knight at gumagamit ng sandata na kinakailangan ng strength at bukod pa dyan, kapansin-pansin na nakakagamit siya ng sword dance na yan, hindi pwedeng maging normal na blacksmith lang. Sinasabi ni Pa na isang mahirap ito para sa ating guild, para sa hindi kilalang user na iyon ang ibig sabihin. Naniniwala ka, siya ay isang hidden class, Master Jishuka, sinasabi ni Jishuka na pagpapalagay lang yan. Kailangan daw muna nilang tapusin ang pagsalakay na ito para malaman kung totoo ba o hindi itutuloy daw nila ang laban. Hindi ka pa ba natalo, Rigas? Tumugon naman si Rigas at sinasabi nito syempre naman daw, alam niya daw, ang estratehiya para matalo siya. Kailangan daw niya ng isa pa, sa isip-isip ni Jishuka na ang pure combat abilities niya ay higit pa kay Pon. Maaring clumsy siya minsan, pero kailangan natin ang kanyang lakas. Sinasabi ni Rigas kay Greed na mukhang takot ang mga aso, sa shield na yan. Pwede niya daw ba silang tulungan? Sa isip-isip ni Greed na lumapit daw sila sa kanya, para humingi ng tulong, desperado na sila. Hindi niya daw ito matatanggihan. Ganyang talaga ang ating bida. Manyak at nakakaamoy daw siya ng isang pera. Sinasabi nito na pero, may kondisyon siya, kung bibigyan daw nila ito ng kalahati ng mga items na mahuhulog ni Malakas. Tutulungan niya daw sila. Sinasabi ni Vantner na ano, bastos ka? May 17 tao daw sila nakasama, pero gusto niya kunin ang kalahati, para sa sarili niya, nilibre daw nila ito para sa tulong nila. Pero ngayon gusto niyang bayaran ang pagtulong niya. Sinasabi ni Greed na sila daw ay nasa iisang organisasyon pa. At si Rigas ang tumulong sa kanya, hindi kayo, sinasabi ni Pon na kalimutan muna yan Vantner. Ang pagsalakay na ito ay posible lamang sa kanyang shield. Half-half na tayo, pero in return, tandaan niya daw sila at walang kondisyon na tutulong sa kanya. Okay lang daw ba, Master? Sumang-ayon naman si Jishuka. Hayop talaga tong Greed na ito, magulang talaga. Dapat daw pala sinabi niya 70% at 30% ang hatian. Sinasabi ni Jishuka na kung handa na daw ba siya, sumali sa kanilang party Greed, gulat na gulat si Greed at sinasabi nito na ang lahat ng 17 guild members ay nasa level 200, baka nasa top 20 pa ng unified rank ang si Jishuka, Pon, at Rigas. Marami rin ang pwede maging top 100, ganito ba sila kalakas? Nag-uusap na ang mga guild members sa likod at sinasabi nila na hoy. Nakita daw ba nila ang party window? Level 95 lang siya, napakababa niyan. Hidden class siya, level 95 lang siya, sip-sip siguro siya sa laro. Sinasabi ni Rigas na wag niya silang isipin Greed. Kailangan niya lang hawakan ang shield, pupurihin niya sana si Rigas at sinasabi nito na walang daw siya alinlangan tumulong, mabuti daw siya. Bigla na lang hinagis si Greed ni Rigas papunta kay Malakas at sa mga aso. Sinasabi ni Rigas na kailangan niya daw talagang hawakan ang shield. Malapit na si Greed kay Malakas at sa mga aso, sinasabi ni Malakas na isasakripisyo nyo ang nag-iisang pagkakataon nyo, para lang sa mga tagapagtanggol ng impyerno. Kukunin niya daw ang shield, mabilis na nakarating si Rigas kay Malakas. At sinasabi ni Malakas na siya daw ay isang nakakaawang tao, basta nasa kanya ang Black Shield ang mga atake ay baliwala. Umatake na si Rigas na Malapacquiao at sinuntok niya si Malakas. At nagtataka si Malakas na nabasag niya ang shield niya. Ang lalaking ito ay mahina kanina. Anong klaseng trick ito? Maraming combination ang mga ginagawa ni Rigas kay Malakas. Hindi talaga makapaniwala si Malakas na nakakalusot ang mga pag-atake niya. At sinasabi nito na ayan na. Hindi ba talaga ito ilang uri ng trick? Binabago niya ang mga combination ng kanyang mga pag-atake para maiwasan ang shield. Ang mga paggalaw niya ay sobra bilis, sasabog daw agad ang mga muscle niya tanga. Binubuhos na ni Rigas ang lahat at bilis nito, nakapunta na ito sa likod ni Malakas at naghahanda na ito ng pag-atake. Pinakawalan niya na ang atake niya, ang lakas na ginawa ng pag-atake ni Rigas, tumalsik si Malakas ng malayo,
nakikita nating na parang nasaktan talaga si Malakas at hindi naman nag-aksaya ng pagkakataon ang mga guild members na pumunta na din, at sinasabi ni Jishuka na hindi pa daw tapos, wag daw nilang haayan ang kanilang guard, sinasabi ni Rigas kay Greed. Siya na daw ang bahala sa mga aso na yan. Sinasabi ni Greed na kinuha niya daw ba siya para sa isang dog sitter? Well, wala daw siya pakialam dahil madali lang daw itong gawin. Sinasabi ni Malakas na kayong mga kasuklem-suklam na mga surot. Naglakas loob daw silang, nagawin ito sa alipin ni Yatan, ang lakas daw ng loob nila. Sinasabi ni Tobon kung tapos na daw ba sila, batid ni Pon na marami pang mana si Malakas, hindi daw sila mananalo dito. Kung hindi daw nila mababasag ang shield niya, dapat gumagamit siya ng malaking halaga ng mana, pero ang kanyang mga sugat ay gumagaling. Sinasabi ni Malakas na ang mga pagsisikap daw nila ay isang insekto lang para sa kanya. Pero hindi daw nila kaya basagin ang kanyang barrier. Nagulat ito na may tumama sa kanya muka, sinasabi ni Jishuka na madali lang naman daw ito basagin. Sinasabi ni Rigas na kapag hindi niya mahulaan ang susunod na pag-atake, gumagana ang penetrating mirror. At naharang niya ang mock spear ni Pon, at 3 layer ng shields ang nabasag. Patunay na kailangan niya ay focus ang kanyang shield sa sinasabi ni Jishuka na sapagkat hindi niya ma-focus kung saan niya ilalagay ang barrier sa harap para ma-block ang lahat ng pag-atake. Ibig sabihin na isang strike of the strongest arrow ay kayang basagin ang barrier. Pero ito daw ang sasabihin niya dito, nagpapagaling pa rin ang kalahati ng muka kahit nasira na ito. Sinasabi ni Greed kay Rigas, paano na daw ito, wala na ba dapat gawin dito? Sumagot at nagpapasalamat naman si Rigas kay Greed at sinasabi nito na malapit na daw matapos ito. Sinasabi ni Malakas na magaling mga mortal, kapansin-pansin ang mga strategy nyo. Ngunit sa paraan daw nila na yan, hindi siya sigurado kung tumpak ang calculate nila sa kanyang mga kakayahan sa mana. Ginamit ni Malakas ang Divine Punishment, papalapit na sa kanila ang maraming mga aura. Nakatanggap ka ng 16,300, 17,600, 17,250 at 20,200 at 79 na pinsala. Namatay na ang miyembro ng guild na si TG at Viden, tumetawa at sinasabi nito na mamamatay na daw silang lahat. Ito ang kapangyarihan ng Diyos ng Yatan. Ito ang kanyang galit, ang galit ng Diyos Reaper. Sa isip-isip ni Jishuka na hindi daw pwede ito. Mamamatay daw silang lahat sa ganitong rate. Hindi niya daw papayagan masayang ang sakripisyo ng mga guild members. Dapat niya na daw tapusin ito ngayon. Gagamitin niya na daw ang isang ultimate skill na may 100% ng kanyang mana. Ibubuhos niya na daw lahat dito. Pinakawalan na ni Jishuka ang Phoenix Arrow. Sinasabi ni Greed na isang malakas na kapangyarihan. Sinasabi ni Malakas na isang kahanga-hanga itong kapangyarihan. Pero wala pa din daw itong silbi, gagaling din agad ang kanyang mga pinsala. Nasa kanya pa din daw ang panalo, mga bugs daw sila. Hindi naman makapaniwala si Jishuka na nangyayari ito at napapamura na lang siya. Sinasabi ni Tobon kay Vantner, na sila na lang ang nakakagalaw. Kailangan daw nilang tapusin bago siya gumaling, sabay na nila itong inatake. Pero baliwala lang din ito, sinasabi ni Greed na bagsak na daw silang lahat, gumawa daw siya ng paraan? Sinasabi ni Jishuka na okay ka lang, dahil ba sa shield na yan? Batid ni Rigas na sobrang mataas daw ang pinsala na yan. Pero hindi pa din nilang dalawang matatalo yan, sinasabi ni Pon na hindi pa daw sapat ang attack power nila. Sinasabi ni Greed na ang pinakamalakas na guild, madali lang daw niya malalagyan silang lahat. Na-distract daw siya sa mga level nila na miss niya daw ito, gumamit si Greed ng party buff. Sinasabi ni Malakas na mag-enjoy na lang daw sila sa huli nilang entertainment. Sa isip-isip nila na iyan ay overpowered regenerating ability, ang pagsalakay na ito ay isang failure. Sinasabi ni Malakas na tama na daw ang paglal arrow. Biglang lumitaw si Greed sa kanyang harapan, at nakaramdam na naman ito ng takot at hindi niya namamalayan na tinamaan na ito sa pag-atake ni Greed. Critical. Ang epekto ng option ng Best Gauntlet ay na-activate, 2 beses na umaatake sa target. Nagtataka ito at sinasabi na siya daw ang lingkod ng Diyos ng Yatan, pero bakit sinundan pa ito ni Greed ng pag-atake ng pagmaz sword dance at kill? Sumisigaw si Malakas at sinasabi na ang lakas daw ng loob niya, ang Malakas raid ay tapos na. May lumabas na notification na natalo mo ang ika-6 na lingkod ng Yatan, na si Malakas.
Kung sino ang nagkakalat ng takot sa buong mundo. Tumaas ng plus 3,000 ang reputasyon sa buong kontinente. Ang Yatan Church ay magiging habang buhay na kaaway nyo. Ang affinity sa Rebecca Church ay tumaas ng plus 2,800. Ang pagbisita sa Rebecca Temple ay magbibigay sa iyo ng maraming pagpapala. Tumaas ng plus 1,500 ang affinity with the Dominion Church. Ang pagbisita sa isang Dominion Temple ay magbibigay sa iyo ng maraming pagpapala. Ang affinity sa Judah Church ay tumaas ng 800. Ang pagbisita sa templo ng Judah ay magbibigay sa iyo ng maraming pagpapala. Sobra hamina ang kapangyarihan ng Yatan Church matapos mawala ang kanyang pari. Hanggang mahalal ang susunod na pari, imposible ang dagdag na pagpapalawak ng Yatan Church. 1,531,050 na experience ang nakuha mo, tumaas na ang level mo. Nakakuha ang party leader na si Jeshuka ng 382 golds, 8 blessed weapon enhancement stones, 10 blessed armor enhancement stones, 3 high-grade magic stones, malakas, cloak, malakes, mask, at dark magic orb. Nagtataka si Jeshuka at sa isip-isip nito na tinalo niya ang malakas sa level 95 lamang. Sino daw ang lalaking ito? Galit na sinasabi ni Greed na acquired ng isang party na makuha ng leader ang lahat ng items. Niloloko daw ba siya? Sinasabi ni Jeshuka na ano daw bang meron sa lalaking ito, napakareklamador. Tutupadin daw nila ang pangako nila kaya wag daw itong mag-alala. Sinasabi ni Pan na siya daw ay isang dope, sa kabila daw ng mababa ang level niya. Mas mahusay pa daw siya kay Tobon at Vantner kahit pagsamahin pa daw sila. Sinasabi ng mga guild members na kamangha-mangha daw ito. Nagpapasalamat naman si Rigas at sinasabi nito na nagtagumpay daw sila ng dahil daw sa kanya at ang galing daw talaga niya. Sinasabi nila Elia kay Greed na kamangha-mangha daw ito. Sinasabi ni Greed kay Laelia na namumula pa sa kamangyakan, wag niya daw itong purihin. Hindi talaga magpapagulang si Greed at sinasabi nito na kayong lahat, plano daw ba nilang tumakas, pagkatapos siyang purihin, para ibaba niya daw ang kanyang guard. Ibigay na daw ang mga items ngayon, sa isip-isip ni Pan na totoong kapansin-pansin daw ang lalaking ito. Sa maraming paraan, nagsalita na si Jeshuka at sinasabi nito na sige. Kung tapos na daw silang lahat magsisimula na daw siyang magmahagi. Sa isip-isip ni Jeshuka na extraordinary siya sa blacksmith skills at combat capabilities, weird ang kanyang personality pero kailangan daw nila siya sa guild kahit anong mangyari, malakas cloak. Rating, Unique, Durability, 3581, Depensa, 15, Timbang, 10. Intelligence plus 200, Bloody Smell, laging nagbibigay ng madugong pang-amoy. Laging nagbibigay ng dugo na amoy, madaling maging target ang nagsuot ng mga hayop at mga halimaw, at nagpapahamak sa ibang tao na may hindi magandang pakiramdam. Restrictions ng user, level 200 plus, malakas mask. Rating, Unique, Durability, 11/20, lahat ng katangian resistance plus 5%. Timbang, isa bawas ng 20% ang magic casting time, restrictions ng user, level 200 plus dark magic ore. Rating, Unique, Durability, 90/130, magic damage 14%. Dark magic attack power, plus 20%. Bilang ng mga spell na maaaring i-store, 4. Timbang, 80, restrictions ng user, level 200 plus, 500 plus intelligence. Sinasabi ni Pan na hindi daw maganda ang cloak, ito ay nagtataas ng intelligence pero may bloody smell na kasama ito. Sinasabi ni Vantner na limitado daw ba sa malakas ang kapansin-pansin na depensa nito. Sinasabi ni Zednos na maganda talaga ang mask kahit may resistant ito sa lahat ng mga katangian at pagbaba ng oras ng pagcast. Sinasabi nila Elia na ang orb ay may 4 spells rin. Sinasabi ni Tobon na ang mga magician lang sa guild ay sila Zednos at Laelia. Sinasabi ni Jeshuka na gusto niya daw ibigay ang mask at orb sa dalawa na yan, para sa paglago ng guild. Sa isip-isip ni Jeshuka na nangako daw sila na ibibigay nila ang kalahati sa kanya, dapat niya daw isuko ang isa sa kanila. Sinasabi ni Greed na kukunin niya daw ang cloak. Nagtataka at sa isip-isip ni Jeshuka na ang pinakamababa halaga ng item. Sinasabi ni Greed na ano daw ba ang vibe na ito. Nagtagumpay daw sila sa pagsalakay, magpasalamat daw sila sa kanya. Gusto niya daw bang bawiin o ano? Nagtataka din si Pan at sinasabi nito na ibibigay ba niya ang orb para sa kanila.
Parang hindi niya yung type na gagawin yan. Sinasabi ni Rigas na hindi siya makapaniwala na hinuhusgahan nila si Greed. Pero ang benepisyo ng guild ay nanganib kaya walang nagsasalita. Sa isip-isip ni Rigas na kahit sisihin daw siya kailangan niya daw magsabi ng totoo, sinasabi ni Jeshuka na ang cloak ay may pinakamababang halaga sa tatlong bagay. Mag-isip muli. Sa isip-isip ni Rigas na ang tanga daw niya, ang kanilang guildmaster ay mabuting tao. Sinasabi ni Greed na bakit sinasabi nila na may mababang value ang cloak, ibibigay nito sa kanya ang kailangan na kailangan niya. Para sa sword dance at plus, ang bloody smell ay nang-aakit sa mga halimaw. Ito ay isang fantastic item perfect para sa herd hunting at grinding, bilang isang blacksmith, ang isang item na nakakatulong sa kanya na mas mabilis na mag-level at mas mahalaga kaysa sa combat training, pipiliin niya pa din daw ang cloak. Ito ay isang brilliant strategy para mas mabilis ang level up para sa pag-crafting ng mga items. Patunay na lumalago si Greed, sa isip-isip ni Jeshuka na kahit ang item selection niya. One of a kind siya, tapos dahil gusto nila ang kapwa mask at ang orb, ano ang masasabi niya tungkol sa pagbayad nila sa kanya para sa mga natitira? Sinasabi ni Jeshuka na special boss ang Malakas kaya walang base rate ang mga items niya, dahil hindi naman siya nagre-respond. Kailangan niya daw ng ilang mga panahon, dahil ilalagay niya sa auction para makita lang ang pinakamataas na bid tapos ika-cancel na. Sumang-ayon naman si Greed at sinasabi nito na fine, pero magbayad daw sila ng cancellation fee. At ang susunod, pagsasamahin ang mga enhancement stone at magic stones. Nagkakahalaga ng mga 33,600 gold, sinasabi ni Jeshuka na kunin niya na lang daw lahat yan. Dahil ang pagsalakay na ito ay nabigo kung hindi dahil sa iyo, dapat kunin niya na lahat ito, biglang namula si Greed at sinasabi nito na napakaganda niya at generous siya. Sinasabi ni Rigas na good job Greed, hanapin na lang daw nila bukas ang ninakaw niyang item, masayang sinasabi ni Greed kay Rigas na tutulungan siya nito ulit. Sumang-ayon naman si Rigas at sinasabi nito na syempre, nangako daw siya dito, tutulungan niya daw ito hanggang makita niya ito, hanggang dulo. Ito ang diwa ng Taekwondo. Sinasabi ni Jeshuka na magpapadala daw siya ng pribadong mensahe sa 3 araw kapag nakapas siya na ang panghuling presyo. Mag-reply daw ito agad. Nagpaalam na si Jeshuka kay Greed at magkita daw sila ulit, mag-isa na lang ulit si Greed at sinasabi nito na parang may bagay na dumaan. Dapat umalis na din daw siya, pero ano daw ang ginagawa ng bastard dito? Gusto niya daw mag-search sa kuweba na ito. Baka may makita daw siya, Lady Irene. Oras na, dapat daw maghanda na siya sa pagbabalik sa kastilyo. Dumating na siya sa tamang panahon, wag niya daw itong palalampasin. Naalala niya daw ba ang lalaking sinasabi niya sa kanya? Ang taong tumulong sa iyo, na iligtas siya sa Yatan Church. Dumating na ba siya, ang Yatan Church? No wonder mukhang familiar ang singsing na ito ang singsing ni Doran. Kaya ikaw ang anak ni Earl na sinasabi ni Doran na ililigtas niya. Sinasabi ni Greed na nice to meet you again, Miss Irene. Sinasabi ni Irene na ikaw ang nakagawa ng Sword of Self-Transcendence. Sinasabi ni Greed na nagtataka siya kung nasaan ang babae noong nagkagulo na ito. Kinidnap pala siya ni Malakas. May lumabas na notification na isang quest ang nabuo. Pagsisimula ng quest, Escort the Lady Class A Quest, Escort Irene. Siya ay nanghihina sa kanyang ikalawang kidnapping quest clear conditions. Dumating sa Winston Castle kasama si Irene. Quest Reward, Max Affinity with Irene, singsing ni Doran. Kung ang affinity with a NPC of the opposite sex ay umabot sa maximum, ang posibilidad ng isang espesyal na pangyayari ay mataas ang failure, Irene maaring mamatay. Affinity with Earl's time ay mababa sa lowest point, ang buong hilagang bahagi ng Eternal Kingdom ay mapupunta sa gulo dahil mawawala ang Earl's time kapag napatay si Irene, sa isip-isip ni Greed na isang automatic quest muli. Bukod dyan, ang singsing ni Doran sa wakas bilang reward, singsing ni Doran. Rating, Unique, Durability 10/10, Kalusugan, plus 1,000. Black Magic Resistance, plus 10%, Paglaban sa Lason, plus 10%. Timbang, 0.1 kung ikaw ay nalesan o nasumpa, ang iyong kondisyon agad ay mababawi ng 60 minuto cooldown. 50% ng pinsala na natanggap ay agad na mababawi 10 minuto cooldown kapag na-activated ang epekto. Mga kinakailangan ng user, wala, sa isip-isip ni Greed na ito ay the best item na may memories ni Doran.
At may mas magandang benepisyo ito, nandyan na ang mga killer ni Malakas. Hirap ka pang gumalaw kaya humawak ka ng mabuti. Sinasabi ni Irene na hindi niya daw kayang magtagal siya para sa kanya. Sinasabi ni Greed na wala daw ito, daraanan niya daw ang lahat ng uri ng hirap at gulo kung para daw sa kanya. Pasugad na ang mga Yatan believers at sinasabi nila na siya yan. Maghihinggati daw sila sa kamatayan ni Panginoon Malakas. Sinasabi ni Greed na humawak daw ito ng mabuti, ginamit ni Greed ang quick movement. Sinasabi ng leader ng Yatan believers na mabilis daw siya. Tandang padamdam. Hulihin siya kahit anong mangyari, mabilis naman natakasan ni Greed ang mga Yatan believers, sa isip-isip ni Irene na napakalakas daw niya, nakikita niya daw yan sa karanasan niya sa pag-observe niya sa kanyang ama at ang pinakamahusay na Knights of the North. Naalala niya ang sinabi ni Doran at sinasabi ni Doran na umaasa siya sa lalaki na yan, makikilala niya ang singsing na ito at malapit siya sa iyo, sa isip-isip ni Greed na ang benepisyo ay mas maganda kaysa sa singsing. Getting to the maximum affinity with Irene ibig sabihin papakasalan daw niya ito. Magiging husband daw siya ni Lady Irene at magiging lord. Lahat daw ng taxes ay sa kanya, sinasabi ng mga Yatan believers na panatilihin ang iyong distansya at magbigay ng sumpa. Nilabas ni Greed ang shield nito at ginamit ang wind blast, at sinasabi nito na kumpara kay Malakas, mga mahihina lang daw sila. Sa araw na ito, ang pagkamatay ng ika-6 na lingkod na si Malakas, ay nagbunga ng matinding paghina ng Yatan Church. At dumating sa point na hindi magiging dark magician ang mga user hanggang sa may nahalal na bagong pari. Ang mga request sa pagsali sa Sedika Guild ay tumaas pagkatapos ng pagsalakay kay Malakas, ang guild ay naging first sa reputasyon pagkatapos ng raid sa Malakas Expedition, ito ang araw sa Satisfy, at ang buong mundo ay nagulat, at naisulat ang kasaysayan. Tinatanong ni Irene na Mr. Greed, paano daw ito naging malakas? Kahit isang blacksmith daw ito. Sumagot naman si Greed na hindi daw siya katulad ng dati. Isa daw siyang overgeared, ito din ang araw na nagsimula ang bagong kabanata para kay Greed. Sa Winston Castle, sumisigaw ang mga guard at sinasabi na ang lady, nagbabalik na ang lady, sinasabi ni Sir Phoenix na aking lady, ligtas daw ba ito? Parusahan niya daw ito dahil hindi niya nagawang protektahan ito. Sinasabi ni Lady Irene na Lord Phoenix, alagaan niya daw ang sarili niya. Sa mga sugat nito at mula sa expedition, umuubo at sinasabi ni Sir Phoenix na wala daw siya kakayahan kaya parusahan na lang daw siya. Sinasabi ni Lady Irene na kailangan niya gumaling ng mabilis. Lalakas lang ulit ang Yatan Church dahil sa proseso ng pagligtas sa kanya kay Malakas. Ang ika-6 na lingkod ni Yatan na nanguna sa pagkidnap sa kanya ay namatay na, halos mamatay na daw siya bilang sakripisyo. Pero nabuhay siya, salamat kay Mr. Greed, na tumulong sa kanya kay Malakas at nagligtas sa kanya. Gulat na gulat si Sir Phoenix, siya daw ang blacksmith na gumawa ng Sword of Self-Transcendence. Tinatanong niya sa isip niya kung paano daw ito nangyari na ang isang blacksmith at parang hindi mayaman. At mukhang nai-inlove na si Lady sa kanya, pagkatapos marinig ang ginawa niya, mukhang iba siya kaysa noon. Kung talagang tinalo niya ang Malakas, dapat spectacular reputation na hindi niya lang nakilala. Nagbigay-pugay si Sir Phoenix kay Greed at sinasabi nito na siya ang tagapagligtas ng Winston. Hindi raw niya makakalimutan ang kanyang kabutihan. May lumabas na notification na ang quest ay nakumpleto na at ang affinity with Irene ay umabot na sa maximum. Tinawag ni Lady Irene si Greed at inabot niya ang singsing ni Doran at sinasabi nito na ibibigay niya daw sa kanya ang singsing na ito bilang tanda ng pasasalamat. Ito ang alaala na iniwan ng kanyang tagapagligtas ng buhay niya. Kaya pahalagahan niya sana ito. Sumang-ayon naman si Greed at sinasabi nito na may koneksyon din daw siya kay Doran. Siyempre gagawin niya daw ito, ang singsing ni Doran ay nakagapos sa iyo ngayon. Galit at sa isip-isip ni Greed na nakagapos ito, ilalagay niya pa sana ito sa auction. The option alone, nagkakahalaga ng milyon at hindi niya daw ito maibebenta? Useless daw sa kanya ito, maliban sa health options. Sinasabi ni Irene na Mr. Greed, mag-host daw siya ng banquet para sa kanya. Kaya pumunta daw ito, pumayag naman si Greed na pumunta. Sinasabi ni Greed na pero, maraming naman daw mga nadagdag. At naging level 97 daw siya pagkatapos ng pagsalakay kay Malakas,
At sa pamamagitan ng produkto mula sa pagsalakay, nakakuha siya ng 33,600 golds, nagkakahalaga ito ng $35,000, nakinabang daw talaga siya sa guild nila. Tama na muna daw sa ngayon. Sa araw na ito magla-log out na muna daw siya. Sa isang mamahaling restaurant, sinasabi ni Sihi na punta daw sila sa mas mura kainan, punta daw sila sa turo-turo lang. Mamahaling ang lugar na ito, $200 per person. Kailangan daw nilang mag-ipon ng pera, sinasabi ni Greed na kumita daw siya kahapon ng $35,000. Kumain lang daw siya, dadalhin niya daw ang mga magulang nila sa mas magandang lugar, kaya wag daw itong mag-alala. Sinasabi ni Sihi na hindi daw pwede kumita ng ganoong halaga araw-araw. Kalahati milyon na dollar pa ang utang nila, batid ni Greed na masyadong mature ka para sa high school freshman. Kailangan niya bang panuurin ang kapatid niya na kumain ng badly sa school anniversary? Magrarason pa sana ang kapatid ni Greed kaso inunahan niya na ito sa pagsasalita, at sinasabi nito na kumain ka na lang. Hayaan niya daw siyang maging big brother for once. Nabigla si Yura at sa isip-isip nito na siya ang lalaki na mula sa Yoten Church. Hindi niya daw inaasahang makita siya dito sa totoong buhay. Sinasabi ng babae na salamat sa pagpayag sa interview na ito, Ms. Yura. Sana nag-enjoy daw ito sa pagkain, ang restaurant na ito ay may matatag na reputasyon, biglang nagpaalam si Yura at humingi ng paumanhin at sinasabi nito na naalala niya daw na may plano daw siya ngayon. Sa isip-isip ni Yura na hindi niya nahanap ang totoong pagkakilanlan niya sa kabila ng lahat ng investigasyon niya. Pero nakita niya daw siya dito. Dito lang ba sa lugar na ito siya nakatira? Ang tanging tao na nagbigay sa kanya ng 5th na ranking, simula nang natalo siya, sa wakas hawak niya na daw ito ngayon. May tinawagan si Yura at sinasabi nito na pinapaalam niya daw ang kanyang kasalukuyan lokasyon. Imbestigahan ang lalaking kumakain dito, aalamin niya daw kung sino siya. Sinasabi ni Sihi na masarap din daw ito, subukan niya din daw ito. Sinasabi naman ni Greed na take your time, biglang tumunog ang cellphone ni Greed at sinasabi nito na hindi niya daw alam ang number na ito. Baka tungkol daw ito sa utang, sinagot ni Shin Young-woo ang cellphone at sinasabi ng tumawag na hello. Telepono ba ni Shin Young-woo ito? Sa isip-isip ni Shin Young-woo na si Ayong? Ang first love niya na si Ayong, naaalala niya daw ang boses niya. Makikilala niya daw ito dahil special siya sa kanya. Tinatanong ni Shin Young-woo na si Ayong daw ba ito? Ano daw ba ang nangyayari? Sumagot ang nasa telepono na naalala niya pa din daw ang boses niya. Ang delicate niya pa rin daw Young-woo, wala naman ito. Dumaan lang daw siya sa graduation album at nakita siya. Gusto niya daw ba mamaya, at uminom daw sila ng beer kung libre daw siya. Minamadali ni Young-woo ang kapatid niya na bilisan kumain. Ipabalot na lang daw nila ang mga pagkain sa isip-isip ni Shin Young-woo na ano daw ang nangyayari. Bakit kinontak daw siya ni Ayong? Nag-aalangan daw siya magtapat dahil hindi niya daw kaya tumindig. Pero ngayon iba na, may pera na daw siya ngayon, sinasabi ni Ayong na Young-woo, ang gwapo daw niya ngayon. 2 years na daw ba mula nang huling sila nagkita? Napahawak ng kamay si Daniel Padilla sa kanya batok. At sa isip-isip nito na sobrang ganda niya at mahal niya pa rin ito. Tumitibok daw ang puso niya kapag kasama siya. Ang tagal niya daw naghintay sa sandaling ito, tiyak na empress niya daw ito sa kanya emosyon, this time. Sinasabi ni Ayong na nagbago na daw siya talaga ngayon. Sinasabi ni Shin Young-woo na may magandang trabaho na daw siya ngayon. Nalinis niya na daw ang lahat ng utang niya, sa isip-isip ni Greed na gumastos daw siya ng mga $1,000 sa look na ito. Pero natulala ba siya, kung aaminin niya na, ano daw ang gagawin niya? Sinasabi ni Ayong na nakikita daw niya daw ito, isa kang hardworking person. Alam niya daw na magiging maganda ito para sa'yo at, nagustuhan niya daw yan sa bahagi niya, sa isip-isip ni Shin Young-woo na nagustuhan niya, ibig sabihin daw ba niya, may feelings din siya para sa kanya? Ibig sabihin, hindi daw ba niya itatanong, nag-aalinlangan silang dalawa, isang beses lang, kung may panahon para maging matapang, ngayon na, sabihin muna, Shin Young-woo, express mo lang ng totoo. Sinabi na ni Young-woo na gusto niya daw ito, at matagal niya na daw ito tinatago, ang ganda sa kalooban. Lagi niya daw gustong sabihin ito. Wala daw siya experience sa date, kaya lumabas ito ng hindi malinis, sorry. Nagulat naman si Ayong sa mga sinasabi ni Young-woo.
Tumawa at sinasabi nito na ano ba, bakit daw ang seryoso niya? Pero ikaw at yun ang nagpapasaya sa akin, hindi daw ba ito nagbibiro? Pwede bang bigyan niya daw ito ng oras para mag-isip? Sumang-ayon naman si Yang Wo at sa isip-isip nito na as expected of Ayong. Mas ginagawa niya ang atmosphere na mas komportable. How cool, sinasabi ni Ayong na dapat niya daw straight niya ang buhok niya ngayon. Aayusin niya daw muna ang makeup niya, sumang-ayon naman si Greed. Sinasabi ni Yang Guo na ngayon makaka-relax na daw siya ng medyo. Kung magiging maayos talaga silang mag-date, tinanong niya daw ba siya kung gusto niya pang uminom ng ikalawang round? Punta din daw siya sa bathroom habang wala pa siya. Hindi niya daw hahayaan masira ang vibe na na-save niya. Tinatanong ni Yang Wo kung nasaan ang bathroom. Sumagot naman ang waiter na nasa dulo ng kaliwang corridor, sir. Dapat daw siyang pumunta ng seryoso na vibe, o dapat niya daw panatilihing ang magaan ang mga bagay. May nagsasalita at sinasabi na nakakahiya naman daw, tulad ito ng sinasabi ng mga tao sa reunion. Hindi pa siya high schooler ngayon, hindi pa rin siya marunong magbihis ng sarili maliban na magsuot ng eksakto. Hindi niya daw alam kung saan niya hiniram ang lahat ng pera na yan pero ang pretty good naman siya mag-pretend na mayaman. Si Ayong pala ang nagsasalita at sinasabi nito na, at ito pa, kung alam niya lang ito, na kung ano ang mas masama, umamin siya sa akin. Haha, seryoso ako, ihanda lang nila ang pastahan na pera, dadalhin niya ito sa susunod na reunion, buong buhay niya hindi pa daw siya nakakakita ng ganitong pipi na virgin, how ridiculous. Hindi na daw siya makapaghintay sa reunion, nakasakay na si Yang Wo sa isang bus at sa isip-isip nito na akala niya daw nagbago na. Mula sa kanyang nakaraan na walang buhay o pera, walang kwenta kung kumita siya o magsuot ng mamahaling na damit. Parang isang sigarilyo na hindi maayos na nakaimpake. Kawawa naman ang ating bida, ramdam kita at sinasabi nito na wala kayong kwenta mga babae. Ang habol nyo lang pera, bumalik na si Greed sa laro at sa smithy. Sinasabi ni Ka na mukhang malungkot siya ngayon, may mali daw ba sa kanya? Maraming pumapasok sa isipan ni Greed, nan dahil sa stress, kailangan niya daw magtrabaho. Kailangan niya bayaran ang utang, kailangan niya lang kumita ng pera, hindi daw siya nag-iisip, praning daw siya, siraulo daw siya, tanga daw siya, wala daw siya kwenta, inutil daw siya, may nag-message ka Greed, may nag-request kay Greed na opisyal na sumali sa kanilang guild, pangako niya daw na ibibigay sa kanya ang pinakamahusay na kapaligiran para sa craft, dahil kailangan ka namin, Greed, sinasabi ni Greed na mas maganda na daw ang pakiramdam niya ngayon. Sinasabi ni Jeshuka na kailangan daw nila ang kanyang mga kasanayan. Pangako niya daw na ibibigay sa kanya ang pinakamahusay na environment para sa pag-craft. Sinasabi ni Greed na hindi niya inaasahan na lahat ng guild members ay pupunta sa smithy. Ipinakita niya sa kanila yung mga crafted items niya at ang sword dance kaya na-realize nila na hidden class siya, di ba? Kumikita daw siya ng pera sa pagtatrabaho mag-isa. Sinasabi ni Jeshuka na mas marami daw siya makukuha pag sa kanila daw siya nagtrabaho. Magkakaroon siya at makakakuha siya ng katanyagan ng halaga ng perang makukuha niya. Nakakasiguro daw siya, sinasabi ni Greed na dito daw siya nakabase sa Con's Smithy. Hindi niya daw magagalaw ang base niya kahit gustuhin niya, maayos pa ba yan? Sinasabi ni Jeshuka na naghahanda daw siya na ilipat ang guild base dito, wala daw itong problema. Dahil mas mahalaga daw ito, sinasabi ni Greed na maganda at kanais-nais daw yan, sasali daw siya, sa isip-isip ni Greed na Ayong at ang mga old schoolmates niya. Ipapakita niya daw sa kanila ang kanyang tagumpay. May lumabas na notification na sumali ka sa Sedika Guild, pangalan ng guild, Sedika. Level, 5, reputasyon, 612,140, Guildmaster, Jeshuka. Bilang ng mga miyembro, 1888, affiliation, wala, alliances, wala. Masamang relasyon, Rio Kingdom, Fire Dragon Truka, Yatan Church, Iron Style Group, Heldang Clan, Couch Clan. Inclination, neutral, teritoryo. Wala, sinasabi ni Greed na walang alyansa at understandable pero walang teritoryo, at madami pa silang kaaway. Galit din sila kay Fire Dragon Troka. Kung ikaw ay isang guildmaster dapat daw siyang kumuha ng mga teritoryo mula sa mga hari at maharlika para makakolekta daw sila ng buwis, para madali daw siya magkapera.
Sinasabi ni Jishuka na nakatanggap daw sila ng ilang mga alok, tinanggihan daw nila ito lahat. Sinasabi ni Greed na nagbibiro daw ba ito, napakaraming guild ang nagpapatayan para lang makakuha ng isang maliit na lupa, dapat pala hindi na lang daw siya sumali, paano daw siya yayaman? Sumagot si Jishuka na maraming nag-aalok ng teritoryo ng mga Maharlika, pero abala sila sa paghahanap sa kanya, imposible na maalagaan ang base habang nililibot ang buong kontinente, kailangan ka namin hanapin, kahit kapalit ang teritoryo. Kinikilig si Greed at namula at sa isip-isip nito na ano? Para lamang sa kanya, sinasabi ni Greed na I guess may hidden class talaga? Ang buong guild ay desperado dito, hindi naman sumang-ayon si Jishuka sa sinabi ni Greed at sinasabi nito na hindi naman daw totoo yan. Sinasabi ni Tobo na ilang mga blacksmith na naglalaro na hindi nakakagawa ng high-level equipment. Walang advanced blacksmith user, at kahit ang NPC ay hindi available sa mga pangunahing lungsod. Sinasabi ni Jishuka na ang hinahanap nila ay hindi hidden class kundi ang blacksmith, na gumawa ng epic arrows. Syempre, curious sila sa klase niya pero kung secret ito hindi na nila itatanong. Inaalok ni Kan ang mga bisita na uminom muna sila ng tea habang nag-uusap, napalingon naman si Greed kay Kan, humihingi ng paumanhin si Tobon sa pag-iistorbo sa kanilang mga trabaho. Sa isip-isip ni Greed na nakikita niya daw ang pakikitungo nila kay Kan, mababait sila pero mahihinang tao. Sinasabi ni Greed na hindi katulad sa mga taong kakilala niya. Sa isip-isip ni Greed na nakikita lang nila kung ano ang meron siya. Sinasabi ni Greed na dumating sila sa tamang lugar, masayang-masaya sila na meron na daw silang blacksmith. Yehey, yehey. Nagtaka si Greed at sa isip-isip nito ang lahat ng 17 na tao ay nakatitig sa kanya, nakaka-pressure daw ito. Sinasabi ni Greed na makukuha daw ba nila ang materials at production methods para sa kanya, tama raw ba? Sinasabi ni Rigas kay Greed, ang aming blacksmith ang core ng paglago ng isang guild kaya syempre may pondo daw sila. Sumisigaw at batid ni Greed na kahit kunin niya daw lahat ng mga material hindi niya daw mabibigay ng libre ang tapos na produkto. Tapos kanino daw siya magsisimula, sa isip-isip ni Greed na ganito daw ang kahalagahan niya. Ang galing daw nito, nag-uunahan sila Pon at Vantner kung sino sa kanila ang uunahin. Sumisigaw at inaawat naman ni Tobon ang dalawa, obvious na dapat ang mauna ay ang Masters, siya ang simbolo ng guild. Ang self-interest at poison na nakakasama sa dakilang kalikasan ng isang guild. Gusto din pala mauna ni Tobon, marami pang sinasabi at biglang sinabi nito na, pagkatapos ng master ay susunod daw siya, galit na sinasabi ng dalawa na meron ka pa sinasabing poison at dakilang kalikasan ang tanga mo Tobon. Nag-away na ang dalawa at sinasabi ni Tobon na hoy, siya daw ang staff chief, dapat obvious na daw siya na ang susunod. Sumagot si Pon na katangahan, ito ay abuso of authority. Sinasabi ni Greed na ang kanilang crave para sa equipment ay napakalaki. Maliban kay Rigas, na nagsasanay, tapos si Tobon at Locke at Jeep, ba? Nag-star ang mga mata nila pero sinabi ni Greed na sila daw ang last. Ang mga bastard at huling ang mga tanga. Naalala pala ni Greed ang mga pinaggagawa ng tatlo sa kanya nung hindi siya kilala ng mga ito. Akala daw ba nila na makakakuha daw sila ng equipment, humingi muna daw sila ng patawad kay Kan sa ginawa nila. Nagsisiluhod ang tatlo kay Kan habang tumetawa si Greed. Sinasabi ni Jishuka na kung ayos na ang lahat, ang unang request niya ay gawin muna daw ang spear ni Pon, isa siya sa ilang pure physical damage dealers kaya napakahalaga ang attack power ni Pon sa high-level raids, low-level ang ginagamit niya sa kasalukuyan kaya hindi niya lubos na maipakita ang kanyang buong kakayahan. Sinasabi ni Pon na meron daw siyang production method pero, maaari niya daw ba tignan, Gale Spear, paraan ng produksyon. Prerequisite, Advanced Blacksmith Mastery Level 4. Sinasabi ni Greed ikaw ba si Pon? Wala daw problema. Nakuha niya ang paraan ng produksyon, gulat na gulat at mangha-mangha sila Jishuka at Pon at sinasabi nila na natutunan niya na agad, mga nasa at least level 4 na daw siya sa Advanced Blacksmith Mastery, nasa intermediate level pa ang first rank blacksmith, at isinasaalang-alang pa niya ang kanyang combat skills sa raid, kahit sa mga hidden class. Siya ang pinakamagaling, sinasabi ni Greed na hindi daw pareho sa Sword of Self-Transcendence, pero desente pa rin daw ito. Sinasabi ni Pon na kukuha daw siya ng mga materials, at hahanapin niya din daw ang ninakaw na shield, kasama niya daw si Rigas.
kaya focus lang daw ito sa crafting. Sinasabi ni Greed na magandang support yan, gagawin niya daw ang kanyang best. Legendary Blacksmith's Breath Level 2, 42.5%. Kapag nag-concentrate ka sa paggawa ng item, tataas ang kalooban ng pagma at ang production item. Lahat ng stats ng isang production item ay tataas ng 7%. May bihirang pagkakataon na magbigay ng mga espesyal na tampok sa iyong mga production items. Sa isip-isip ni Greed na ang susi dito ay tignan kung ang breath ay mag-activate tulad nito, para sa Sword of Self-Transcendence. Kung ito ay mag-activate, ang karagdagang option ay gagawin nito at mas magandang produkto kaysa sa orihinal na ito. Sinasabi ni Vantner na kapansin-pansin na iniiwas niya ang kanyang tingin at namumula dahil sa hiya at sinasabi nito na pwede daw ba siya mag-request ng repair, kinalawang daw kasi ito dahil sa mga aso ni Malakis. Sinasabi ni Greed na may separate sa mga pag-aayos, sumagot naman si Khan na kunin niya daw ang repairing na anvil at ang hammer. Kung ang mga repairing tools ay disposable, mas maraming silang makukuha repair fees mula sa mga customer. Ito ang karunungan na nilalaman ng mga sinaunang blacksmith para makakuha ng matatag na kita. Sa madaling salita, for show lang pagdating talaga sa pera mabilis si Greed at sinasabi nito na isang matatag na plano sa pagkita ng pera, isang karunungan talaga. Tignan niya daw ito. Twin Bloody Axes, Rating, Unique, Durability, 39/500. Kapangyarihan ng attack, 250 kritikal na pagkakataon, plus 20%. Kritikal na pinsala, plus 30%, ito ang sandata ng Butcher of Creme Peninsula, Fang. May patuloy na probabilidad na 2 beses na atake. Maaari magdugo kapag may critical hit, restrictions ng user, level 200, higit sa 1,000 strength, advanced axe mastery level 1 or higher. Sinasabi ni Greed na ang weird daw nito, Mr. Vantner, mababa ang attack power para sa kambal na axe. Sumang-ayon naman si Vantner at sinasabi nito na totoo daw ito at napansin niya daw pala ito, ginagamit niya pa rin daw kasi dahil gusto niya yung option. Medyo talo kung consider ang hirap ng pagsalakay kay Fang. Nagrereklamo si Tobon at sinasabi nito na teka lang, bakit siya hindi kasama? Bakit si Mr. Vantner tinawag at si Pon, hindi naman niya pinansin si Tobon at nagko-concentrate lang siya. Biglang meron siyang nakita at sinasabi nito na kaya naman daw pala. Sinasabi ni Tobon na biglang nagbago ang kanyang vibe, inabot na ni Greed ang twin axe ni Vantner. Tuwang-tuwa si Vantner na naayos na ang kanyang axe at sinasabi nito na napaka-skilled niya talaga. Biglang nagtaka ito sa nakita niya. Nagulat naman si Tobon sa reaction ni Vantner at napasabi na ano, Vantner, anong mali? Pinagpapawisan sa nakikita niya at nauutal-utal pa ang salita nito at sinasabi na ang axe. Tingnan ang impormasyon, genuine twin bloody axes. Rating, Unique, Durability, 500/500 kapangyarihan ng attack, 250 hanggang 380. Kritikal na pagkakataon, plus 20%, kritikal na pinsala, plus 30%. May patuloy na probabilidad na 2 beses na atake, pwedeng magdugo kapag may kritikal na tama. Nagdadala ng pagkalito kapag ang isang kritikal na strike ay na-activate. Ang skill na Genuine Conversion, ay nabuo, gulat na gulat sila at sinasabi ni Jishuka na nagbago ang axe, at may bagong skill. Nagtataka naman si Tobon at sinasabi nito na hindi pwede. Greed, magic daw ba yun o ano? Sinasabi ni Greed hindi daw ito magic. Isang skill, maaari niya daw tuklasin ang mga natatagong feature sa appraisal. Ang axe na ito ay may feature na may chance na palitan ng user ng attack power sa pamamagitan ng pagpindot sa hidden button sa joint part. Marahil upang lituhin ang mga kalaban, hanggang ngayon nasa low-red mode ang attack power. Sinasabi ni Tobon na hindi niya daw alam na ito ay posible sa appraisal. Mangha-mangha naman si Vantner. Sinasabi sa isip ni Greed na nakita niyo ba yan? Mga rankers, ito ang legendary class. Sinasabi ni Jishuka na yung hidden feature na yan. May ganito din daw ba sa bawat item? Sinasabi sa isip ni Greed na napakaganda niya. Hindi na daw ito pwede, straight niya daw ang ulo niya. Anong ulo ba yan, Greed, linawin mo? Hindi na daw siya mahuhulog sa mga babae simula ngayon. Pero ang laki talaga. Wow, basta kalma, kalma, baby, kalma. Sinasabi ni Greed na hindi daw lahat ng equipment na ginawa ay malalaman niya lang kung appraisal niya ito.
Sumagot naman ang mga tatlong abnoy, sinasabi ng naka-brown na buhok na lalaki na siya din daw appraisal niya din. Sinasabi ni Tobon na siya din daw, magkano daw ito para sa appraisal. Sinasabi sa isip ni Greed na mas advanced pa sa 15 gold worth appraisal item, ang mata ng Paul Alien, kaya sapat na ang 20 gold. Pero medyo dishonest na singilin ang mga bagong guildmates niya para sa skill na walang limitado ang paggamit, sinasabi ni Greed na okay. Okay, makinig ang lahat, ito ay 30 gold. Isang espesyal na discount para sa pagsali sa guild, pero, kung makikita ang hidden feature, magiging extra 300 gold, pila na daw sila. Nagpapasalamat sila at sinasabi nila na salamat, dalhin daw niya ang bawat item na mayroon siya sa inventory. Sa isip-isip ni Greed na ito ay $1,000 para lang sa tingin. Jackpot, sila daw tatlo na abnoy ay huli.